Okay mga Lods, welcome back to another content. Teka, lagyan natin. Ay, nawala. So, maraming salamat nga pala dun sa mga nagsisend nito kasi hindi na ako nakakasunod dun sa drama ni FLM at saka yung mga anti-FLM vloggers. Now, pero, if bibigyan ako ng chance na ma-interview si FLM, syempre re-reviewin ko lahat yan and para maganda yung sagutan namin if papayag pa si FLM doon. Okay? Pero, this would be my last FLM content until such a time, halimbawa, nag-trending siya nationwide, yung parang nangyari sa LTO, doon ko lang siya i-cover. Anything other than that, kung may beef siya sa mga YouTubers, I'm out. Diba? Out na tayo dyan. So, pero having said that, siguro as a swan song kay FLM, bibigyan ko na lang siya ng advice as a YouTuber na matagal na dito sa platform na to. Kasi bago lang siya dito sa platform na to. And nakikita ko talaga, maraming butas yung ginagawa niya. Tingin nyo, anong klaseng content creator si FLM? Is he a vlogger or something else? Mamaya, i-discuss natin yan. Let's go. Totoo ba yun? Boss FLM, binibira ka ni Lumpo, Nico David. Doon pa lang, dalawang kasinungalingan na agad yon. Hindi kita binibira. I'm criticizing you about doon sa ginawa mo sa LTO. Pero, I remain na at least doon lang ako sa issue tumututo. Kasi yung ibang issue, hindi ko naman alam back and forth. Hindi ako pwedeng sumay dito kasi mas gusto nyo. Kailangan lang, patas lang tayo. Okay? Lumpo, hindi totoo yun. Diyos ko Lord. Patawarin. Pakialam natin dyan. Batukan ko pa yan eh. I think defense mechanism niya na lang yan eh. Yung babatukan kita, dedemanda kita. And I understand him. Doon sa ganong so doon sa ganong salitaan niya, naku, naiintindihan ko na siya. Now, hindi ko yan iti-take as offense kasi nga, mali yung information na nakuha mo, FLM. Pero, sinasabi ko sa'yo, wala naman akong threat na kahit ano sa'yo. In fact, this would be my last content sa'yo if hindi ka magte-trending nationwide. Kagaya nung sa LTO. Other than that, I'm good. Hayaan ko na lang siya. Tuloy natin. Ano ko ngayon, matapang na ako ngayon 2026. Oh. Hindi pa ba matapang ng 2025? Wag nila ako subukan, idadamay ko sila. Oo. Mahirap na magpakabait. Ang daming walang iya ngayon. Antimano, pag may basher ako at nakilala ko ng personal, sasapukin ko agad. Ayun, Ganun makikilala mo ako personal. At siguro naman hindi ako basher. I am what you call a debunker. So, hanggang doon lang ako sa mga issues na alam ko sa'yo. Pero if you would allow me to interview you, lahat yan i-cover natin. As in lahat. Lahat ng, tas bibigyan din kita ng time para magsalita and i-confront ko din sa'yo yung correct information. Ang problema kasi, si FLM kasi, hindi kasi siya vlogger. Streamer kasi siya. Diba? Mas malapit siya sa isang streamer na nag-i-interact sa audience kaysa sa vlogger na kagaya ko. Ako kasi commentary vlogger ako. Hindi kayo pwedeng mag-interact sa akin other than yung sa comment section. Pero siya, nag-i-interact siya sa viewers niya araw-araw. So kaya, 'di ba, ang tagal nung watch time niya kasi yun yung ginagawa niya, nakikipagkwentuhan lang siya, nakikipagkulitan lang siya, and that's it. So ako, first advice ko sa kanya, kasi it seems to me na ang gamit niya dito is either phone or laptop. I think mas maganda kung bibili siya ng iPad. Yung iPad na maganda yung camera or phone na maayos yung camera para madali siyang maayos siyang magla-live stream. At saka bumili siya ng microphone na ganito. Kasi itong microphone na to kasi yung may radius kasi to ng rinig eh. Mas malayo ka, mas mahina. Kaso rinig pa rin siya kasi nga radio siya. Hindi siya code na gano'n. Mali yung idea na gano'n eh. Tuloy natin. 2026 na, hindi na maganda yung hindi na maganda yung sobrang bait mo. Matapang na ako ngayon sa mga kalaban. Ngunit mananatiling ang puso ko ay bukas at malaki para sa mga nangangailangan. Alright. Ayun yun. Good naman yun. Wala naman akong contention doon. Ganun kasi Nico yung David, niya nun. Okay, yan. gusto mo batukan ko yan pag nakita ko? Ayan, FLM, pwede naman. Pero makikita muna tayo. And I'll make sure na kung makikita tayo, siguro naman magiging gentleman's pagkikita. Pero kung may ganyan naman, syempre hindi ko naman hahayaan na ganyanin mo ko. So, pero open pa rin ako to a conversation. Mag-uusap tayo ng ayos. Kakausapin kita, kakausapin mo ko. Magtatanong ako,
pwede kang sumagot. Pwede ka rin hindi sumagot. Wala namang pilitan to eh. Pero, I'm putting the offer on the table. Okay, yun na yun. Pagkatapos nun, wala nang, goods na ako. Hindi na ako mangingialam sa kahit ano. Ang pino-point out ko kasi dito, meron kasi akong read kay FLM as a person. And it's better na siya yung tatanungin ko kaysa mag-a-assume ako sa sarili ko. I think yan yung mali ng ibang mga YouTubers. They think they know a person. Pero, it's better that you ask the person himself, direct to the source. Kasi mas okay yun eh. Mas okay yun na kukumprontahin mo yung tao kaysa mag-a-assume ka ng kung ano-anong hindi naman sakto, di ba? Na may contention din siya. At least malalaman natin kung ano yung contention niya on the spot. Mas maganda yun. So, yun. So, kung ako sa FLM, you should start collabing with other YouTubers or collaborators na one-off lang. Kumbaga isang content lang, huwag sa akin, sa iba. Na kunyari, meron dyan mga nagcha-charity na vloggers din, siguro pwede kang makipag-collab sa kanila. And damn na lang yung consequence. Kasi at this point in time kasi, marami nang sinasabi yung tao sa kanya na para isway pa yung public opinion. So just do what you wanna do. Diba? Anyway, yun yung second na ko. Collaborate with other influencers para hindi ka ma-stuck dun sa bubble mo. Kaya nga ako ngayon, pag may nag-invite sa akin, pag may oras ako, yes agad yung sagot ko. Nung isang araw, sa Polpolitica Podcast, kila Eli San Fernando. Nung isang araw naman, sa debate, yung SMNI at saka yung Peanut Butter, nag-a-ask ako ng invitation, ayaw naman nila. 'Di ba? Si Lolito Go, nakausap ko na and baka mag-collab din kami. Si Doc Ron, minessage ko, ayaw naman mag-reply. Ano gagawin ko, 'di ba? So wala lang din pilitan sa ganitong larangan. Pero it's better para ma-widen yung horizon natin is we collaborate with other influencers and other content creators. Okay? Kasi nga si FLM is a streamer. Mas malapit siya kay iShowSpeed kaysa kay Kong TV. Magpapaniwala ka rin naman dyan. Kupal yan. Gusto makipag-collab sa akin para mas lalo sumikat. Hindi naman siya sisikat eh. Hanggang doon na lang siya, palaus na siya. Ako ang pasikat. Sikat na pasikat pa ng pasikat. Bigyan mo ko ng 1 taon. Hindi, pero di ba matagal ka ng sikat? Kasi kung matagal ka ng sikat, dapat mabilis ka na mag 1 million. Di ba? Like for example, si Kong TV, halimbawa, nawala yung vlogging, yung channel niya, Knock on Wood. Nawala yung channel niya, mabilis siyang makakakuha ng 1 million kasi sikat si Kong TV. Ikaw kasi, medyo although maganda yung views mo sa mga, lalo na pag may issue, kung titingnan mo rito, magaganda naman yung views niya. Yan, 38K, ito 92K, di ba? 29K, 41K, madami yan ha. In fairness sa kanya, malaki yung kinikita niya dyan. Tapos mahahaba pa yung watch time. 'Di ba? And minimal effort lang yung ginagawa niya. So, kumbaga paldo talaga to in the sense na kung eto lang yung ginagawa niya, wala naman siyang overhead, talagang malaki yung kita niya sa YouTube. As a YouTuber, may idea kasi ako kung ano yung kinikita ng ganyang content eh. So, 'di ba? Okay na okay 'yun. But ang akin lang, wag sana siyang maniwala agad sa mga sinasabi ng tao sa kanya. So siguro yung third and final advice ko sa kanya is kumuha siya ng researcher na pwede siya, na videographer niya at saka hindi PA at saka researcher, videographer at saka video editor. So yun yung kailangan niyang kunin para mag-improve pa yung quality ng content niya. Kasi dito kasi sa live na to, sinabi niya na mag-i-invest siya sa mga tao. So, bakit hindi siya mag-invest to someone na mag-i-improve ng content niya? Ngayon, FLM, ako, siguro, kaya rin kita pinapakuha ng researcher. Mas maganda kasi, kung may researcher ka, and nire-research mo yung mga umaatake sa'yo. Especially, yung mga malalaking YouTubers. And, meron din naman mga nasa gitna kasi talaga ako rito eh. I am neither your enemy nor your friend, okay? Linalagay ko yung sarili ko sa gitna kasi nagtataka ako dun sa ibang mga galit sa kanya.
bakit ako linalagay dito sa side ni FLM? Eh, hindi, wala naman din akong pakialam other than the interview eh. Kasi wala akong oras na balikan lahat ng videos ni FLM tapos sabihin doon kung ano yung mali. May mga gumagawa na nun eh. Bakit pa ako makikisali doon? Eh di parang malaking sausaw talaga ako doon. Yun yung epal. Pero, so ako, sasali lang ako kung may permission niya na interviewin siya para confrontational yung dating ko sa kanya. It's not going to be a friendly interview by any stretch of the imagination. Pero he has the rights to know kung ano yung intention ko sa kanya. Hindi naman siguro kami magkakasuntukan. Hindi naman siguro ganon. Pero sinasabi ko lang na pag natuloy yung interview, eto yung mga itatanong ko. Ito yung, hindi ko naman papakita yung tanong ko. Bibigyan lang kita ng idea kung ano yung itatanong ko. Dito pa lang, yes, alam ko na kung yes or no yung sagot niya eh. Kasi sinasabi ko, hindi ito friendly interview. It's going to be very hostile towards him. Kasi may mga issues siya, and kukumprontahin ko siya doon. Ayan, sa sinabi niya, kukumprontahin ko din siya doon. Pero, papasagutin ko pa rin siya. Papakinggan ko pa rin yung side niya. Kukontrahin ko ba? Hindi natin alam. Antayin natin dun sa interview. Yun yung aking point dito. And with that, I'm out. Ayoko nang pakialaman ng tong issue na to. And good luck dun sa mga nagko-content kay FLM. Kasi nga, hindi ko na rin kaya. Wala nang oras kasi. Siguro kung may researcher ako na mag-feed sa akin ng mga ginagawa ni FLM, pwede pa. Gaano katagal na to? Papakita ko sa inyo. This video was almost a week ago. Itong video ni FLM na to. Pero ngayon ko lang nagawa. Ngayon ko lang nahanapan ng oras, diba? Anyway, good luck sa inyo FLM dun sa mga kinasuhan mo. With that, I am out. Gegay mga lods.